Sa isang liblib na baryo, may nakatayo roon ang isang matandang puno ng akasya. Malawak ang lilim nito at matibay ang mga ugat. Parang hindi kayang pabagsakin ng kahit anong unos. Marami ang naniniwala na saksi raw ang punong iyon sa libu-libong kwento. Mga pangako, pag-ibig, hiwalayan, at pangarap. Isa sa mga batang lumaki sa ilalim ng lilim ng akasya ay si Mateo. Anak siya ng isang karpintero. Mahirap lamang sila pero kilala si Mateo sa baryo dahil sa galing niyang gumawa ng mga laruan mula sa kahoy. Kahit walang mamahaling na gamit, nagagawa niyang magpukpok at mag-ukit ng kahoy para maging kabayo-kabayo, trak-trakan o kahit simpleng laruang pamato. Isang araw habang naglalaro siya malapit sa akasya, nilapitan siya ni Aling Rosa, isang matandang naglalako ng tinapay. Inabot nito ang isang maliit na kahon na yari rin sa kahoy. "Mateo," sabi ni Aling Rosa, "itong kahon na ito, dito mo itatago ang lahat ng sekreto mo. Kung masaya ka, isulat mo. Kung malungkot, isulat mo rin. Balang araw maiintindihan mo kung bakit. Bagaman bata pa, tinanggap yon ni Mateo. Simula noon, sa tuwing may mararamdaman siya, kasiyahan, lungkot o pangarap, isinusulat niya sa maliit na papel at inilalagay sa kahon. Lumipas ang mga taon at si Mateo ay naging binata. Hindi man siya nakapagtapos ng mataas na edukasyon, ipinagpatuloy niya ang hanap buhay ng kanyang ama bilang karpintero. Sa kanyang mga kamay, ang kahoy ay nagiging mesa, bangko, aparador, at minsan, mga laruan pa rin para sa mga bata. Sa parehong baryo nakatira si Clara, isang dalagang galing sa mayamang pamilya. Maganda, mabango, at matalino. Marami ang nanliligaw sa kanya, ngunit ang puso niya ay kay Mateo. Sa simpleng kabaitan at tapat na pagmamahal ng karpintero, doon siya nahulog. "Mateo," bulong ni Clara isang gabi habang sila'y nagkita sa ilalim ng akasya, "hindi ko alintana ang yaman o kahirapan. Ang mahalaga, ikaw ang kasama ko." Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Tutol ang mga magulang ni Clara. Para sa kanila hindi karapat-dapat si Mateo. "Isa lang siyang hamak na karpintero," sigaw ng ama ni Clara. "Anong buhay ang maibibigay niya sa'yo?" Sa kabila ng pagtutol nagpatuloy ang kanilang pag-iibigan. Ngunit dumating ang araw na hindi na nakayanan ni Clara ang pressure. Pinilit siyang ipakasal sa isang mayamang negosyante mula sa kabilang bayan. Nabalitaan iyon ni Mateo. Gabi-gabi, pumupunta siya sa puno ng akasya. Bit-bit ang kanyang kahon. Doon niya isinulat, "Clara, hindi ako susuko sa'yo. Hihintayin kita kahit gaano katagal." Pagkatapos ay inukit niya sa katawan ng puno ang salitang, pag-ibig na walang hanggan. Ngunit hindi lahat ng pangako ay natutupad. Kinasal si Clara sa iba. Naiwan si Mateo na sugatan ng puso. Nabalot siya ng galit at lungkot. Hindi na siya lumalabas ng bahay. At halos isara na niya ang kanyang sarili sa lahat. Isang gabi muling bumalik si Mateo sa akasya. Binuksan niya ang kahon. Isa-isa niyang binasa ang lahat ng isinulat niya simula pagkabata. "Gusto kong maging mahusay na karpintero. Sana matuwa si nanay sa laruan kong ginawa. Mahal ko si Clara. Hindi ko siya iiwan." Habang binabasa niya parang bumalik lahat ng alaala. Doon niya napagtanto. Lahat ng kanyang isinulat ay bahagi ng buhay niya. Ang masaya, ang masakit, ang mahirap. Lahat iyon ay nagtulak sa kanya para maging kung sino siya ngayon. Sa huli nagsulat siya ng huling papel. Hindi lahat ng iniwan ay dapat habulin. Ang pinakamahalaga ay ang palayain mo ang sarili mo mula sa sakit. Ibinuhos niya ang lahat ng luha habang ibinabaon ng kahon sa ilalim ng akasya. Pagkatapos tumayo siya ng matatag at naglakad palayo. Mula noon si Mateo ay natutong magpatuloy sa buhay. Tinanggap niya ang sakit at ginawang inspirasyon para mas maging mahusay sa kanyang gawain. Ang mga kasangkapan at laruan na kanyang nililok ay naging tanyag sa kalapit na bayan. Ang dating simpleng karpintero naging kilala dahil sa ganda ng kanyang mga obra. At ang puno ng akasya na natiling nakatayo, saksi sa kwento ng isang lalaking nagmahal, nasaktan, ngunit natutong palayain ang sarili. Kinabukasan, natagpuan na lamang si Mateo sa lilim ng akasya. Hawak pa rin niya ang kahon, at sa tabi nito ang lubid na nagwakas sa kanyang buhay
Nagulat ang buong baryo. Ang dating masayahing karpintero tuluyan ng nagpahinga. Ang huling papel na iniwan niya ay nanginginig pang binasa ng mga tao. Clara, sana maging masaya ka. Kahit wala na ako. Ang pag-ibig ko'y inukit ko dito. Hindi na mabubura. Lumipas ang mga taon. Dumadalaw si Clara sa puno ng akasya. Madalas dala ang bulaklak. Pinupunasan niya ang lumang ukit ni Mateo. Pag-ibig na walang hanggan. At sa kanyang mga mata, laging may luha. Hindi niya nakalimutan ang lalaking minahal niya, ngunit hindi niya pinaglaban. At dito nagtatapos ang kwento ni Mateo. Isang kasambahay na minahal ng totoo, nangarap, ngunit sa huli ay biktima ng isang mundong hindi patas. Nakakaiyak, nakakalungkot, pero puno ng aral. Tunay ngang hindi lahat ng pag-ibig ay may masayang wakas. Minsan kailangan nating tanggapin na may mga pangakong hindi natutupad at may mga sugat na hindi na naghihilom. Ngunit sa kabila ng lahat, sana'y magsilbing paalala ito na ang ating buhay ay mahalaga at may mga taong handang magmahal at umunawa sa atin. Kung kayo po ay may kwento na nais ibahagi, tungkol man sa pag-ibig, pamilya o mga lihim na nagiiwan ng aral, maaari niyo po itong i-comment sa ibaba. Sino ang nakakaalam? Baka ang susunod na maririnig dito ay ang inyong sariling kwento.